I'm sorry, lady, but we can't, sabi ng isa sa mga bodyguard kay Camila habang nakayuko. Sinabi ni Steven na si Camila din ang kanilang ginang, kaya dapat nilang tretuhin si Camila ng magalang. Inis na sagot ni Camila, ito ang lugar na tinitirhan ko. At may karapatan akong pagbawalan ka dito, sabi ni Camila. Sa kasamaang palad, pareho pa rin ang kanilang mga sagot. Sa wakas, gusto mo man o hindi, nakipag-ugnayan si Camila kay Steven para mabilis na malutas ang problemang ito. Kamusta? Bago pa makapagsalita si Steven ay agad siyang pinutol ni Camila. Sabihin mo sa lahat ng bodyguard na inutusan mo na umalis sa harap ng apartment ko. Sabi ni Camila to the point. Naririnig ni Camila ang buntong hininga mula roon. Hindi. Ang maikling sagot ni Steven ay nagpagulong-gulong sa emosyon ni Camila. Pupunta ako sa bahay mo ngayon. Linawin natin ang bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, gusto kong hindi mo na ako guluhin pa. Naiintindihan mo ba, sinadya talaga ni Camila ang sinabi niya. Gusto niyang matapos ito sa lalong madaling panahon. Nawala ang lahat ng alalahanin na ito nang makausap niya si Steven. Bahay ko, sinabi niya. Oo, bahay mo. Let me correct your words. Bahay natin yan. Binili ko to para tirahan nating dalawa, sabi ni Steven. Ngumuso si Camila, don't talk nonsense. Malapit na ako. Pagkasabi noon ay pinatay ni Camila ang cellphone niya. Siya isa-isang tumingin sa mga bodyguard sa matalim na tingin. Pagkabalik ko, sana wala kayo dito. Kinuha ni Camila ang kanyang wallet at cellphone at agad na pumunta sa bahay na pinagsaluhan nila ni Steven. Masyadong nagmamadali ang paraan ni Camila. Dumiretso siya sa kwarto nila. Kadalasan ay gumugugol si Steven ng maraming oras sa kanyang silid o sa kanyang pribadong opisina. At doon, nakita ni Camila si Steven sa kanyang casual na damit. Nakatingin sa labas ng bintana habang naninigarilyo. Mabilis na humakbang si Camila. Ay cancel na lang natin lahat. Seryosong sabi ni Camila. Hindi pa rin sumasagot si Steven. Steven, I talk to you. Let's end this. I don't want anything to do with you anymore. And please, order your 4 bodyguards to get out of there. You guys are disturbing me so much my composure. Mariing sabi ni Camila. Sa wakas, lumingon si Steven. Itinapon niya ang sigarilyong natira pa sa kalahati at sa kanya ito tinapakan para mapatay ang mga baga. Ano? Sabi na naman, sabi ni Steven. Sa totoo lang, natigilan si Camila nang makita ang itsurang iyon. Halatang hindi nagustuhan ni Steven ang sinabi niya. Hindi, anong kinakatakutan mo, Camila? Isa lang siyang ordinaryong tao. Katulad ng ibang lalaki, wala kang dapat ikatakot. Pinalakas ni Camila ang sarili. Anong gusto mong i-cancel? Subukan mong ipaliwanag sa akin ng mas detalyado, patuloy ni Steven. Sabi niya habang naglalakad, papalapit kay Camila. Napaatras si Camila dahil siya ayokong magkalapit sila ng sobra. Tinatakot niya ako ng sobra. Nagmumura tuloy si Camila. Halatang sinasadya ni Steven yon. Sinusubukan niyang ipakita kay Camila kung sino ang alpha dito. Hindi na naka-address si Camila dahil nakaharang ang mga paa niya sa kama. Nilagay niya ang mga kamay niya sa balikat ni Steven. Pinipigilan ng lalaki na makalapit. Itigil na natin to, Steven. Tumangala si Camila. Nakatitig sa mga mata ni Steven na tumitig sa kanya ng matalim at madiin na may tapang. Kahit na napakabilis ng tibok ng puso ni Camila, at pakiramdam ng kanyang mga binti ay napakahina. Pinipilit pa rin niyang harapin ang lalaking ito sa lahat ng pangingibabaw nito. Stop what? I tell you to explain. Pero inuulit-ulit mo yang sinabi mo. What's wrong, Ham? Kinakabahan ka ba? Tanong niya. May ngiti na ibinigay si Steven. Hindi isang ngiti, bagkus, isang manipis na ngiti na para bang kinukutsa siya ng lalaking ito. Alam niyang may kontrol siya sa akin. Lahat ng plays na ginagawa namin. Agreement between us. Babayaran ko ang fine. But please give me some time. I can pay it off. Hindi ako tatakas sa responsibilidad ko, seryosong sabi ni Camila. Itong babae, ang tigas talaga ng ulo niya. Kita mo, hindi kita bibitawan sa buhay ko. Hanggang kailanman. At sa tingin mo, kailangan ko ng pera mo. Sabi ni Steven. No, I know you don't need my money. Pero ibibigay ko pa rin sa'yo. Sa kondisyon, baka hindi ka na magpapakita pa sa buhay ko.
Don't ever bring up my kids. That's the most important point. Ngumuso si Steven. After all that time, Camila, bakit mo sila itinatago sa akin? Mga anak ko sila, walang duda. Ang mga mukha nila ay napakakatulad ng sa akin. At para alam mo, nagdane-test ako at oo, 100% sila ay aking mga biological na anak. Sinaman iyon ng tingin ni Camila. Maging si Steven ay nagpadane-test. Kailan pa nakilala at nakilala ni Steven ang mga anak ko? Matagal na ba itong nangyayari? Natahimik si Camila. Ibinaba niya ang mukha niya. Ayaw niyang makita at husgahan ni Steven ang emosyong nararamdaman niya ngayon. Ngunit pinilit ni Steven na salubungin ni Camila ang kanyang mga mata. Tumingin ka sa akin habang nagsasalita ako. Ngayon, ipaliwanag mo sa akin. Bakit mo sila tinatago sa akin? Kitang-kita ni Steven ang galit na nagsimulang magningning sa mga titig na iyon. Ilabas mo lahat ng emosyon na pinipigilan mo. Alam kong matagal mo nang pinipigilan. I'm here to deal with all those emotions of your emotions. Sinadya ito ni Steven nang sabihin niya iyon. Alam niyang marami siyang kasalanan kay Camila. Naikuyom ni Camila ang kanyang mga kamao. Buong lakas siyang nagpipigil na huwag gawin ang nasa isip niya. Pero sa huli, hindi nakarating si Camila. Dahil ang sumunod na segundong nangyari ay buong lakas niyang sinampal si Steven. Namilog ang kanyang mga mata. Nagpipigil si Camila sa abot ng kanyang makakaya para hindi tumulo ang kanyang mga luha. Dahil ikaw ang pinakabaliw na tao na nakilala ko. Wala kang ideya kung anong mga sugat ang natamo ko sa lahat ng oras na ito dahil sa kalaswan mong pag-uugali noong gabing iyon. Hindi mo maiintindihan kung gaano ako lalaban at wala ka na. Para tulungan ko. Napakabilis ng hininga ni Camila. Natahimik si Steven. Hindi man lang siya nagalit dahil sinampal siya ni Camila at sinampal. Tapos ngayon bigla kang dumating. Umaarte na parang gusto mong agawin ang mga anak ko. Ang hindi mo pa naaalagaan dati. Wala ka ba nakakahiya? Napakawalan Gia mo, alam mo ba yun? Wala akong pakialam kung bilyonaryo ka na nagmamay-ari ng lahat. Pero hindi ko gugustuhin na ilayo mo sa akin ang mga anak ko. Isasakripisyo ko ang lahat, ang pera ko, mayroon, maging ang aking buhay upang protektahan sila. Sabi ni Camila habang nakaturo kay Steven na galit na galit. Sobrang passionate ang emosyon niya to the point na hindi na mababawasan. Kaya wag kang umaasa na ibibigay ko sila, kahit ibigay mo sa akin lahat ng YAAMAN mo. Wala akong pakialam sa pera. Bago pa makapagsalita si Camila, kinulong ni Steven ang mga panga ni Camila gamit ang malalaking kamay at saka inilapit ang mukha. Sinakop ng kanyang mga labi ang labi ni Camila, nang hindi humihingi ng pahintulot ni Steven na igalaw ang kanyang mga labi. Umirap si Camila, laking gulat niya sa ginawa ni Steven sa kanya ngayon. Sinubukan niyang itulak ang katawan nito palayo, kaya naputol ang halik. Ngunit hindi iyon hinayaan ni Steven. Nasa balakang niya ang kamay ng lalaki, at lalo pang diniin ni Steven ang kamay niya para magkadikit ang katawan nila. Maging si Steven ay pinahid ang kamay doon na nagdulot ng kilati. Napapadaing ng mahina si Camila. Hindi tumigil sa paghalik si Steven. Mas lalo lang lumalim ang halik. Lalong naging halata ang mga buntong hininga ni Camila nang patuloy siya sa pang-aasar ni Steven sa mga magiliw at mapang-akit na haplos na iyon. Napakahina ng kanyang mga paa kaya hindi na makatayo si Camila. At naiintindihan iyon ni Steven. Hinawakan niya ang katawan ni Camila para hindi ito mahulog. Pero hindi magtatagal. Pinaupo niya si Camila sa gilid ng kama. Lalong idiniin ang kanyang katawan hanggang sa humiga ang kalahati ni Camila at nasa ibabaw niya ito. Saglit na itinigil ni Steven ang halik, hinayaan si Camila na huminga ng maraming beses. Napansin niya ang magandang mukha ni Camila na mukhang magulo. Isang namumula na mukha, isang ilong na lumalawak at namumula, ang pawis na lumalabas sa ilang mga punto ng mukha na iyon. Huwag kalimutan ang namamagang labi. Nang naliwanagan ng mga ilaw at kumikislap ang mukha niya, nagmistulang Diyosa si Camila. Umangat ang sulok ng labi niya. Sa pagkakataong ito ay hindi isang ngiti, ngunit isang matamis at same time na ngiti. Laking gulat niya nang makita ang hitsura ng asawa, hindi niya namalayang sinabi ng kanyang mga labi, "Ang ganda mo." Napakaganda. Natigilan si Camila sa papuri, dahil kahit minsan, hindi siya pinuri ni Steven. Lalo na sa ganoong kataim-time na tono. Anong nangyari kay Steven?
Ano ka ba, hindi na binigyan ni Steven ng pagkakataong magsalita si Camila, habang ipinagpatuloy niya ang kanyang papuri. Nasabi ko na ba sa'yo na napaka-perpekto mo, Camila? Hindi ko alam kung paano ay describe ang kagandahan mo dahil napaka-perpekto mo. Hindi lang sa paningin ko, pero bawat lalaking nakakakilala sa'yo. I'm sure meron sila, parehong mga iniisip. Ano, kahit saglit ay nakalimutan ni Camila ang kanyang galit dahil naguguluhan siya sa mga nangyayari. Ngumuso si Steven dahil alam niya ang nasa isip ni Camila. Sa harap lang ng babaeng ito 180 degrees nagbago ang ugali niya. Out of his characters. Tapos na huminga, tanong ni Steven. Hindi na nabigyan ng pagkakataong bumalik si Camila dahil sa susunod ay itinikom na naman ni Steven ang labi niya gamit ang labi niya. Nang hindi napapansin ni Camila ay sinimulan na ni Steven na habulin isa-isa ang suot niyang damit. Namalaya na lamang ni Camila nang humiwalay si Steven para maghubad ng sariling damit. Maghintay, hinawakan agad ni Camila si Steven nang gusto na ulit siyang manligaw ng lalaking ito. Tumalima naman si Steven, natahimik siya habang nakatingin kay Camila, puno ng pananabik. Ang madamdaming pakiramdam na kailangang aminin ni Steven ay palagi niyang nararamdaman kapag nag-iisa siya kay Camila. Para bang itong babaeng ito ang bago niyang adik. Ano, ayaw mo nito? Tanong ni Steven. Natahimik si Camila. Nag-aaway tayo kanina. Gusto mo akong lokohin ito. Hindi ako makakaapekto. Lumayo ka sa akin. Sinubukan ni Camila na tanggalin ang matipunong katawan ni Steven mula sa ibabaw niya. Ngunit agad na natigil ang kanyang pagsisikap nang may sinabi si Steven na hinding-hindi inaasahan ni Camila na sasabihin ng lalaki. I love you. Stop acting that you want some distance from me. I want you to be by my side. Always. Tila hindi alam ni Camila kung paano sasagutin ang biglang pagpapahayag ng pagmamahal. Ikaw anong? Tanong ni Steven kay Camila para tumigil sa pagsasalita. Hinaplos ni Steven ang cheekbone ni Camila. No need to answer. Alam ko na ang nararamdaman mo. Hindi mo man lang may tago sa akin, Camila. Ngumisi si Steven. Mapang-akit ng ngisi na lalong nagpabilis ng tibok ng puso ni Camila. Hindi man lang naabala si Camila sa tiwala sa sarili nitong lalaking ito. At, huminto si Steven. Inilapit niya ang mukha niya at bamulong, sigurado ka bang ayaw mo nito? Kasi basang-basa ka, gusto mo rin ako. Oo, nag-aaway tayo noon. At ito ang magiging solusyon natin. This time, hindi na sinubukan ni Camila na pigilan si Steven. Hinayaan niyang hawakan ng lalaking ito ang bawat pulgada ng katawan niya. Lahat ng buhok sa leeg niya nakaramdam ng goosebumps, naramdaman ang haplos na talagang gusto niya kay Steven. Ang deklarasyon ng pagmamahal na ibinigay ni Steven ay higit pang nagdaragdag sa nakakakilig na sensasyon sa loob ni Camila. Dahil ngayon alam na niya na gusto rin siya ni Steven. Sa parehong damdamin, dapat bang tumigil sa pag-aalala si Camila? Hindi alam ni Camila, litong-lito pa rin siya. Wala dyan, Steven. Hindi pinansin ni Steven ang pagbabawal ni Camila. Ikaw, bakit mo ginawa yun? Nakakahiya, at ang dumi ng lugar na yon. Tumawa lang si Steven. Lumapit siya para halikan si Camila sa labi. Why? You are my wife. And no, it is not disgusting at all. You don't know how badly I want to touch yours. All over your body is my new addiction. No need to be shy. Show it to me. It's my pleasure, my wife, parang gentleman niyang sabi. Tanging sa babaeng ito, ipinakita niya ang kanyang pagmamahal. Look at me, tanong ni Steven. Inalis niya ang kamay ni Camila na nakaharang sa kanya sa pagtingin sa magandang mukha na iyon. Tumingin ng malalim sa aking mga mata habang ginagawa natin ito. Pareho silang napabuntong hininga nang magsimulang igalaw ni Steven ang kanyang balakang. Niyakap ng mahigpit ni Camila si Steven. Angry love-making is the best, hindi ba? Bamulong siya. Shut up, sagot ni Camila. Ngumisi lang si Steven. Bumalik siya sa pagtutok sa paggalaw ng kanyang balakang. Ang gawing kasiyahan at kasukdulan muna ang asawa ang layunin. Naabot ni Camila ang kanyang kasukdulan, na sinundan ni Steven makalipas ang ilang segundo. Hinayla siya sa kanyang mga bisig, pagkatapos ay paulit-ulit na hinahalikan ang kanyang noo. Stay by my side. Let's talk about this matter. I will listen to whatever you want to say. I would give you anything,
except ask kang to separate from me. Huwag na huwag kang mangarap na makakatakas ka sa akin, buong-buo niyang sabi, dominasyon. Ngunguso si Camila, galit pa rin ako sa'yo. Huwag mo kong subukang akitin. Ngunguso si Steven, God, ang higpit mo talaga ha. Handa nang makipagtalo si Camila kay Steven, ngunit inilagay ni Steven ang kanyang hintuturo sa labi ni Camila. Sinenyasan si Camila na tumahimik. Siya, I know. We'll talk about it later. Hold off on all your words. Ngayon, maglilinis na tayo, sabi ni Steven. Bumigay pa si Steven para kay Camila. Imposibleng gawin niya noon dahil gusto niyang laging manalo. Tinakpan ni Camila ang kanyang bibig, ngunit mukhang mabangis pa rin ang kanyang mga mata. Hindi ako matutunaw sa matamis at maamong ugali na ito. Baka pukana lang ito na binigay ni Steven. Siguradong may palihim siyang intensyon sa akin. Si Camila ay nagtatayo pa rin ng napakataas na pader para kay Steven. Bumangon si Steven mula sa kanyang pagkakahiga. Kailangan niyang tulungan si Camila na linisin ang sarili dahil ayaw niyang mahawa si Camila ng urinary tract. Nang makita ni Steven na tatayo na si Camila ay agad itong huminto. No, let me carry you, sabi niya. Walang sinasabing kahit ano, nang walang pag-aproba ni Camila, binuhat ni Steven ang kanyang asawa sa istilong pangkasal. Ginawa ito ni Steven ng buong ingat. Pinulupot ni Camila ang kanyang mga braso sa leeg ng asawa. Nagkatitigan ang dalawa. Ngunguso si Steven, stop looking at me with that stare. Akala mo talaga may masama akong intensyon sa'yo diba? Oo, maikling sagot ni Camila. Nakakailang makita kang ganito ka-sweet at gentle, patuloy ni Camila. Katahimikan ang bum-alot sa kanila bago tuluyang tumugon si Steven sa sinabi ni Camila. I wasn't lying when I said I fell in love with you. Alam ko lahat this time pinakita ko lang sa'yo ang bad sides ko. Hindi kita sinisisi kung mayroon kang masamang pagkiling sa akin. I'm not asking you to take my word for it, dahil alam kong magiging kalokohan ito sa iyong pandinig. Hinayaan ko lang na manatili ka sa tabi ko, at ipaalam sa iyo sa pamamagitan ng aking pagkilos. Hindi, Camila, wala akong balak agawin ang mga quintuplet sa mga braso mo, mahabang sabi ni Steven. Napakalalim ng tingin ng lalaki, maraming emosyon ang nararamdaman ni Camila sa titig na iyon. Si Steven ay hindi lamang nagsasalita sa kanyang bibig, kundi pati na rin ang tingin sa kanyang mga mata. At iyon ay unti-unting sinira ang lahat ng kawalan ng tiwala na binuo ni Camila ng napakataas. I want to take care of them with you. Tayong dalawa lang. Give them lots of love and affection. I will give them the best father figure. What I know they always want. Babawi ako sa lahat ng pagkakamali ko dahil wala ako sa kanila hanggang sa kasing laki nila ngayon. I swear, wala akong masamang intensyon sa iyo at sa kanila. Tumalim ang tingin ni Camila. Gayunpaman, hindi ako makapaniwala sa iyo. I know, gaya nga ng sinabi ko. Just stay by my side and see. That is all you need to do. Wala nang usapan sa pagitan nila pagkatapos noon, dinala ni Steven si Camila sa banyo. Nakaupo ang hubad na katawan ni Camila sa ibabaw ng bukas na palikuran. Ihi ka muna, ihahanda ko ang lahat, sabi ni Steven. Nakuha ni Camila ang prinsesa mula kay Steven nang hindi man lang siya nagtanong. Tapos na, tanong ni Steven. Binuhat ni Steven ang katawan, pagkatapos ay inilagay siya sa isang bathtub na puno ng mainit na tubig. Inihagis ni Steven ang sabon at mga aromatherapy na langis sa puddle. Sumama si Steven sa paliligo. Stay close, tanong ni Steven nang subukan ni Camila na dumistansya sa kanya. I won't touch you in a sensual way kung iyon ang iniisip mo. Pagkatapos, si Camila ay nananatiling malapit sa lalaking ito. Ramdam niya ang init ng lalaking nasa likod niya. Lean if you want, bulong ni Steven. Alam niyang gusto iyon ni Camila, pero nagdadalawang isip pa rin. Siguro dahil sa galit na namumugad pa rin sa loob ng babae at sa hiya na naghalo sa isa. Naranasan ko na bang mag-sorry sa'yo? Biglang nagsalita si Steven sa gitna ng katahimikan. Sorry, ulit ni Camila, ang trahedya sa pagitan natin noong gabing iyon. Naintindihan naman ni Camila ang gustong sabihin ni Steven. Nasaktan ako, sobra, yun lang ang nasabi ni Camila. Kahit napilit na sinasabi ni Camila sa walang pakialam na tono, naririnig ni Steven ang kalungkutan sa kanyang boses. I'm sorry,
For everything. Been a nonchalant all this time. I don't care about anyone's feeling. All this time I just care about myself. Always. Hindi nakatanggap ng anumang tugon si Steven sa kanyang pahayag ng paghingi ng tawad. At kaya, nagpatuloy si Steven. Noong gabi, may nagdroga sa akin. Karibal ko, sabi ni Steven. Nagkusa ang mga kamay niya na yakapin si Camila. Inilapit siya, marahang hinahalikan ng likod ng kanyang kalahating basang ulo. Paulit-ulit, umaasa na sa kanyang paggamot, Camila naiintindihan niya na siya ay labis na nagsisisi. Kahit na ang kanyang paggamot ay hindi maaaring baguhin ang anumang bagay na nawasak dati. Pumikit si Camila, pinisil ng kamay niya ang braso ni Steven na nasa tiyan niya. Hindi, huwag magpakita ng anumang emosyon. Huwag sa harap ng lalaking ito. Babala ni Camila sa sarili. Sinisikap kong maging responsable. Noon, inutusan ko ang aking lalaki na hanapin ka. Tinustusan ko ang buhay ng babae sa loob ng maraming taon. Sa pag-asang mabawasan ng kaunti ang aking pagkakasala sa trahedya noong gabing iyon. Hindi ko ginawa magduda man lang. Pero maling tao pala ang dinala ng messenger ko. Agad namang inikot ni Camila ang kanyang katawan. Ano? Explain again. Sino yung babaeng dinala mo? Ang dapat nilang dalhin para tumira sa private villa ko at kumuha ng regular na gastusin sa akin ay ikaw, Camila. Yung babaeng nakitulog sa akin sa hotel. Pero ang dinala nila ay isang babaeng cheesy, sinungaling, at isang baliw sa pera. Ang pangalan niya ay Amara. Amara, nang marinig ang pangalang iyon, nakaramdam ng inis si Camila. Kilala mo ba siya? Siyempre, Amara, napakatuso pala niya. Niloko niya si Steven, dahil ba sa mamahaling relo na iyon. Kaya pala maling tao ang dinala ng lalaki ni Steven. Dapat hindi ko na lang siya naging kaibigan. Napakasama niyang tao. Kaibigan ko si Amara, kaibigan ko dati. Nagkamali yata ng pagkakaintindi yung lalaki. Nilagyan ko ng relo ang kamay mo. Oo, doon ang hindi pagkakaunawaan. Kinuha ni Amara ang relo. Naunawaan na ngayon ni Steven kung saan ito nagkamali. Hindi na importanteng sabihin ang tungkol sa kanya ngayon. Gusto ko lang malaman mo ang pangyayari sa likod ng lahat ng ito. Ngayon, Camila, I want you to stay with me. Together with our children and mother. I will make you guys happy. Bibigyan mo ba ako ng pagkakataon? My beautiful babies, nagpipigil ng sasabihin si Camila. Mukhang hindi siya sigurado kung ano ang dapat pag-usapan. Hinintay ng mga quintuplet na magpatuloy ang mommy nila. Mommy, this is for mommy. We made it. Ipinakita sa kanya ni Dahlia ang isang bracelet na ginawa nila. As an apology for making mommy sad. We promise won't make you cry and mad again, mommy, sabi ni Dahlia. Napatingin si Camila sa bracelet na binigay ni Dahlia sa kanya. Sobrang touched siya, syempre. Ang kanyang mga anak na babae ay talagang nagmamalasakit sa kanya. I'm sorry kung hindi namin sinabi kay mommy ang tungkol kay daddy. Kung hindi nagustuhan ni mommy, Will. Bago pa matapos ni Bettina ang kanyang sasabihin ay sinenyasan siya ni Camila na tumahimik. Si Bettina at ang iba ay mukhang nataranta. Hindi ka nagkakamali. Mommy should understand more if you crave a father figure. Mommy never tell you who your biological father is. Huminga ng malalim si Camila. Camila, ito na ang oras. Sinubukan ni Camila na kumbansihin ang sarili. Naghihintay ang mga quintuplets sa susunod na salita ni Camila. Dinala ni mommy ang daddy mo. Lahat ng nandoon ay tila nagulat sa sinabi ni Camila. Camila, sinusubukang tanungin siya ng ina ni Camila. Ganon din kasama si Faith na nakatingin kay Camila nang nagtatanong na tingin. Sinaman sila ng tingin ni Camila. Ngumiti at saka tumanggo sa kanya ulo. Parang nagbibigay ng senyales na totoo ang iniisip nila. At mas nagulat silang dalawa. Maging si Faith ay nanatiling tikom ang bibig. Hindi siya naniniwala na matutunaw si Camila. Malamang, nagpunta si Camila upang pag-usapan ito at bumalik na may ganitong desisyon. Ano ang nangyari at nagbago ang isip ni Camila? Si Camila ay hindi isang taong madaling magbago ng isip. Kailangang aminin ni Faith na magaling talaga si Steven sa pagpapagawa nito kay Camila. Daddy, ulitin ang mga quintuplets ng magkasama. Kasabay nito, narinig nila ang mga yabag na papalapit sa kanila. Napatingin ang lahat sa taong dumating maliban kay Camila. Hello, my beautiful princess,
sabi ni Steven na may matamis na ngiti. Parehong namula ang pisngi ng ina ni Camila at ni Faith nang makita ang gwapong figure sa kanilang harapan. Kaakit-akit talaga ang aura na ipinalabas ni Steven. Mas gwapo pa nga ang lalaki kaysa sa nakikita nila sa telebisyon. Madalas na lumalabas si Steven sa mga news broadcast dahil ang lalaking ito ay isa sa pinakamatagumpay na batang negosyante na hinahangaan ng marami. Hindi lamang sa mga kababaihan. Gwapo, hindi sinasadyang nagpuri ang dalawa. Napatingin si Steven sa kanilang dalawa. Lumapit si Steven sa ina ni Camila. Pagkatapos ay bahagyang yumuko ang kanyang katawan. Ang mga galaw ng kanyang katawan ay sumisimbolo sa kanyang paggalang. Mom, it's nice to meet you. I'm Steven Richards, the husband of your beautiful daughter, Camila Richards. And the daddy of these beautiful babies, pakilala niya. Umirap ang ina ni Camila. Alam niya ang tungkol sa contract marriage ni Camila, ngunit wala siyang ideya na ito lalaki rin ang ama ng kanyang mga minamahal na apo. Yung daddy ng quintuplets, sabi ng nanay ni Camila. Nais niyang tiyakin kung tama ang kanyang pandinig o hindi. Tumango si Steven. Oo, ako ang ama ng mga quintuplet. Maraming bagay ang dapat ipaliwanag tungkol sa bagay na ito. I'll be sure to tell you the details, mother. Tumingin si Camila ni nanay kay Camila. Umiling si Camila, bigyan ng senyales ang kanyang ina na hindi ito kailangan. Baka mamaya si Camila na mismo ang magpaliwanag sa kanya. At kung tutusin, ngayon ay nasa harap na sila ng mga bata. Ang paliwanag na ibinigay ni Steven ay maaaring magbigay sa kanila ng masamang moral. Kaya naman, umiling ang ina ni Camila. Hindi na kailangan, sabi niya. Tumango si Steven bilang pag-unawa. Daddy, miss ka na namin. Excited na sabi ng mga quintuplets. Parang kumikislap ang kanilang mga mata. Namumula din ang pisngi nila. Alam nilang gwapo talaga ang daddy nila. Pero sa ngayon, 100 times na nadagdagan ang kagwapuhan ng daddy nila. Agad namang tumakbo ang mga quintuplet para yakapin ang kanilang daddy. Yumuko si Steven para salubungin ang yakap. Daddy, halos mapa-address si Steven dahil sabay-sabay na niyakap siya ng 5. Mabuti na lang at napanatili ni Steven ng husto ang kanyang balanse, kaya hindi siya nahulog. Tumawa si Steven. How are you, my princess? Miss you too ni Daddy, sabi ni Steven sa malumanay na tono. Humajijek ang mga quintuplet dahil doon. Tuwang-tuwa sila dahil sa wakas maipahayag na nila ang pagmamahal nila sa daddy nila sa harap ng mommy nila. Kahit noong una ay labis silang nag-aalala na baka magalit ang kanilang mommy. Sa wakas ay humiwalay ang yakap. Hinawakan ni Athena ang manipis na pisngi ng ama. Daddy, tinupad mo ang iyong pangako, sabi niya. Natarante si Camila sa sinabi ni Athena. Anong pangako ang tinutukoy mo, Athena? Tanong niya. Ay pangako mong babalikan ang ating munting pamilya. Daddy, Mommy, and us. We will live happily together. Right, Daddy? Tanong ni Athena. Ang maganda niyang mga mata ay parang inaabangan ang sagot. Natigilan si Camila sa sinabi ni Athena. Tumingin siya kay Steven. So, ginawa na niya ang pangako noon sa mga bata. Lumapit si Bettina kay Camila at hinawakan ang kamay niya. Ano ba, Bettina? Hindi sumagot si Bettina. Nakahawak lang siya kay Steven. Demanded palapit kay Steven. Yumuko rin si Camila dahil gusto ito ni Bettina. Gusto namin ng family hug, sabi ni Bettina. Lalong natulala sina Camila at Steven. Bettina, hindi na pinatuloy ni Steven si Camila sa kanyang mga sinabi. Agad niyang inilapit si Camila. Hindi lang si Camila kundi pati na rin ang kanyang mga anak. Ayaw marinig ni Steven ang mga salita ni Camila na maaaring ikagalit ng mga quintuplet. Nangako si Steven na magiging pinakamahusay na ama para sa kanyang mga anak, at ngayon ay sinusubukan niyang tuparin ang pangakong iyon. Mabilis na kumurap si Camila. Nagdikit ang mga pisngi niya dibdib ni Steven. Kanan sa kanyang kaliwang dibdib para marinig ni Camila ang tunog ng kanyang aktwal na pagpintig ng puso ng napakabilis. Kumbaga, sa sobrang bilis ng tibok ng puso niya, makikita raw ni Camila ang kaba sa gwapong mukha na iyon. Ngunit hindi ito makita ni Camila. Kalmado ang mukha ni Steven. Kahit sobrang kalmado, ang lalaking ito ay talagang eksperto sa pagtatago ng kanyang nararamdaman. May bakas ng pagkamangha sa loob ni Camila. Nagtagal ang yakap, kahit na mas mahaba kaysa sa nararapat. Mukhang komportable sila,
Pagtitipon ng pamilya pagkatapos ng mahabang panahon. Isang kumpletong pamilya, tatay, nanay, at mga anak. Hindi man lang makapagsinungaling ang munting pamilya na talagang nasiyahan sila sa mainit na sensasyon sa kanilang mga puso. Isang bagay na nasira, lahat ng trauma na naranasan nila ay unti-unting naghihilom. Ganon din ang nanay ni Camila at Faith. Labis silang naantig nang makita ang family reunion na ito. Camila, anak ko, mukhang masaya ka ngayon. Magagalit na sana ako dahil ito pala ang lalaking nagpahirap sa iyo sa loob ng maraming taon. Pero nakikita kita ngayon, mukhang wala na akong dahilan para magalit. Si Steven, mukhang intensyon na niyang ayusin ang mga bagay-bagay. Wala naman sigurong masama kung magkabalikan kayong dalawa. Sa wakas, tapos na ang yakap. Mommy, niyakap ng mga quintuplet ang mommy nila. Masyadong mahigpit. Natarante si Camila, pero agad na naalis ang pagkalito niya nang sabihin ni Dahlia, "Salamat, mommy, for bringing daddy back. We are so happy. More than happy. This is all we always wanted." Hindi alam ni Camila ang isasagot bukod sa nakangiti. Ito ay masyadong gumagalaw na ang mga mata ni Camila ay nagsimulang lumuha. "Bakit parang malungkot si mommy?" tanong ni Riley. Ngumiti lang si Camila habang umiiling. "Hindi, Riley, hindi malungkot si mommy. Masaya at nagsisisi si mommy at the same time. Pasensya na si mommy kung naantala ang kaligayahang ito sa iyo. Dahil natakot si mommy ng sobra. Pero ngayon, hindi na ako natatakot." Napangiti si Steven dahil doon. Kahit alam niyang sinabi lang iyon ni Camila sa harap ng mga bata. Dahil kapag sila na lang, babalik si Camila sa kanyang pagiging mabangis. At talagang walang problema si Steven dyan. Sigurado siyang kakayanin niya ang ugali ng babaeng ito. Matututo siya. "Mom, gusto ko pong tumira kayo sa amin. Sa bago nating tahanan. Alam ko na pong marami kayong pinagkakaabalahan dito. Ang mga masasamang bagay ay dulot ng masasamang tao. Maging ang mismong may-ari ng apartment na ito. Mabuhay kasama ka." Sa kasalukuyan, iniimpake siya ni Camila at ang mga gamit ng mga quintuplet. Lilipat sila sa isang bahay na binili ni Steven para sa kanila. "Oo, sa atin. Mas magiging ligtas. Sisiguraduhin kong ligtas ka sa piling ko. Walang makakasakit sa iyo." Confident na sabi ni Steven. Napatigil ang ina ni Camila para mag-isip. Saka lang tumanggo ang babae. "Okay, I will live with you." Ngumiti si Steven. "Sisiguraduhin kong magiging komportable ka, Maria. I trust you," sagot niya.